Hello guys, eto nag-hi ako dyan. Welcome sa Team Perez Vlog. Dadaan din ako ng Walmart para lang may naiwan pa kasi wala kaming sibuyas sa bahay. So yun, pupunta ako ng Sephora, siguro mga 16 minutes drive lang siya. And titingin lang ako doon ng serum para sa buhok. Kasi yung buhok ko sobrang dry. Tapos nagtithinning of hair na ako guys. Kung nakikita nyo, ang lala niya dito sa US kasi nung nasa Dubai ako nag-uumpisa, pero pagdating ko dito sumobra siya. So samahan niyo ko. Kasi na guys, Goodwill na. Ganyan na lang itong mga to. Design. $3 lang guys. Hanap tayo na guys. Kaya na mga ganito. Magkano kaya to? Ito, $2 lang. Guys, hindi na ako masyado nakapag-video doon sa loob ng Goodwill kasi nagmamadali na rin ako. Medyo pangit yung mga nakita ko doon. Naghanap lang ako ng mga shorts pambahay. Actually, yung Goodwill yan. Yung Goodwill kasi is parang hindi siya parang, mga donation siya talaga na mapapakinabangan pa. Tapos yung mga donations, yung payment na makukuha dyan is ibibigay din sa sa mga charity. Ang nabili ko lang is yung flower vase saka ibang shorts. So naka $15 ako. So ngayon, punta muna tayo sa Sephora. Check ko kung ano yung makikita ko doon later. See you! Hindi makita eh. Nandyan yung Sephora. Ayun, Sephora. Tapos nandyan din yung Target. So, samahan nyo ako. Time check is, anong oras na ba? 5:15 PM. Malapit na mag-sunset. Bye! Ito guys, nandito ako sa Kohl's. Bumili ako sa Sephora. Pero wala yung hinahanap ko. Kasi medyo mahal siya. Tingnan nyo to. Ito yung Kohl's. Halo-halo siya. Department store, may Sephora, may mga damitan. Pero wala siyang grocery. Ang kahiya lang, madaming tao. Konti yung tao. Para pag nag-video kang alam na nakikita ka agad. Yun lang. Pero may mga discounted. Inikot ko lang siya. Ayan. Inikot ko lang siya. Nag-drive lang ako. First time ko dito mag-ikot-ikot. Medyo malayo to sa amin. Hindi naman sobrang layo. Mga 17 minutes din na drive. Tapos titingin na rin ako ng sibuyas. Tapos bago ko umuwi, dadaan ako sa Asian store para bumili ng suka at toyo. So, hindi na ako nakapag-video sa Kohl's sa nung bumili ako sa Sephora. Parang gusto ko nang matapos kasi ang konti ng tao doon, nakakalungkot. Alam mo yung pakiramdam mo na magsasara na rin siya anytime soon at mababankrupt. Yun lang. Yun yung downside sa maraming online shopping na 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 yung mga physical store talaga. Sige na guys, bababa na ako. So, Target na tayo guys. Tingin lang tayo. 6 PM na. Hanapin ko muna yung Kerastase na serum na hinahanap ko. Parang wala akong makikita dito guys. Kerastase, whatever. Ka mahanap ko siya or bibilin ko na lang siya online. So, sige na. Hello guys. Wala naman akong nakita sa Target. May sunog guys, oh. Kita niyo yan? Ang daming may helicopter pa. Mukhang malaki siyang sunog. Amoy na amoy dito, parang nasa likod na lang. So, yun nga. Failure tayo. Hinahanap yung kailangan ko. So, ito na yung mga pinamili ko. Nandito na sa kilid ng kotse. At wala tayo sa Walmart. Ewan ko ba guys, masyado akong baliw for today. So, tawag na ng tawag ng aking asawa. Sorry. Kailangan ko lang talaga siyang magamit tonight. Kaya, pinipilit ko makahanap. If hindi ko siya makita pa hanggang ngayon dito sa Walmart,
end up talaga ano na lang ako, mag Amazon order na lang. Sige, tara punta tayo sa Walmart. Guys, wala talagang pag-asa. Wala siya talaga dito. Mitingin-tingin na lang ako ng kung ano-ano rito, guys. Ito ipapadala na lang sa Pinas. Mga shampoo. Pinas. Yun na nga, guys. Wala akong nabili na yung sinasabi kong kailangan ko. So, na-end up ako na bumili na lang ng mga shampoo at conditioner na ipapadala na lang sa Philippines. Kasi nagbabalak akong magpabagahe ng mga ganon this March. Pero, yun luhaan, end up, dun talaga Amazon na lang talaga. Suko na pero nakabili naman ako ng onion. So, eto na, uwi na tayo. Drive na, pauwi. Nandito pa ako sa parking. Salamat sa pagsama sa akin sa aking 3/4 na failure sa araw na ito. Salamat. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe. At abangan nyo din mga susunod kong mga videos. Okay, bye-bye. Hi guys! Good afternoon. Ako si Marian, isa akong ICU nurse dito sa Baltimore County, Maryland. Hindi ako to sa main city ng Baltimore. At huwag kayo mag-worry sa safety, pero ang place namin is sa suburb area naman. So, for today's video, sit-down vlog lang tayo. Pag-usapan natin, kwentuhan lang tayo bilang nurse. Kasi, ako guys meron akong dilemma na pinag-iisipan for today. Pinag-iisipan, magta-transition ba ako from, sa mga hindi nakakalala sa akin, isa akong ICU nurse. Tapos, ngayon, contemplating kung itutuloy ko pa ba yung bedside nursing or magta-transition ako sa isang part of special area ng career natin bilang nurse. So, actually today is umattend ako ng interview sa isang kilalang dialysis center dito sa Amerika. So, ngayon, meron ako yung picture. Napipicture nyo na kung anong transition na iniisip ko from ICU to dialysis ba ang path na pupuntahan natin. So, yun nga guys, naisip ko lang na pag-usapan natin para mabigyan nyo na rin ako ng insight. So, mag-comment kayo sa later for this part of this video. Ano ba dapat talaga ang iisipin or pagdidesisyonan sa mga ganitong scenario? Kasi, ang point ko, kaya ako nag-iisip umalis sa bedside kasi matagal na akong bedside nurse, more than 15 years na. Parang nararamdaman ko na minsan hindi na ako masaya sa pag-turn, sa pagpapaligo, mga ganon. Lalo na minsan na-experience ko dito sa USRN, sa ICU, yung minsan wala ka talagang help pag kailangan mo na linisan yung pasyente. Disclaimer lang, I'm talking about sa experiences ko, okay? Hindi ako nag-generalize. Kung maganda yung patient's ratio nyo sa hospital ninyo, I'm happy for you guys. Pero sa amin, honesty lang, minsan ang facility ko ay nagkakaroon ng ICU to 1 nurse and 3 patients. Minsan 3 ventilated pa to. So yun yung mga downside na napapaisip ako na umalis sa bedside. Yung baga safety mo, tapos yung katawang lupa mo, kinakaya pa ba? Yun na nga, going forward. Maganda naman talaga ang critical care, lalo na yung fulfillment mo na makikare mo yung pasyente na despite of all na nagka-crash na siya,
anytime na pwede nang mag-code yung patient, na-revive mo pa siya, na-endorse mo pa siya sa next shift. Yun yung mga iniisip ko na parang hindi ko po kayang iwan. Kaso nga lang, may mga punto din sa buhay nga natin na napapagod na rin tayo sa ganitong eksena sa critical care. Tapos lalo na if alam nyo yung mga nangyayari ngayon na dito sa Pennsylvania, merong isang patient, relatives, ewan ko, I'm not 100% sure, na stinorm in niya yung ICU at nang hostage siya, namaril siya doon at nakapatay siya ng pulis. Yun yung mga worry ko pag sa bedside. Sa transition sana na pupuntahan ko na maging dialysis nurse, kasi marami akong mga kaibigan na nagda-dialysis nurse, parang masaya naman sila, parang hindi masyadong, sa pakaramdam ko lang, akala ko hindi sila toxic, kumbaga. Kasi two part daw ang dialysis, acute saka chronic. So, yung in-applyan ko, bibigyan ko lang kayo ng picture kung bakit ko naiisip maglumipat sana sa dialysis nurse. So, kanina lang, galing lang ako sa interview sa isang popular na pinagmumula ng mga dialysis nurses. Hindi ko nasasabihin yung pangalan, pero I know dito sa mga nasa US, kilala nyo na yun. Napa-interview ako, kaso nga lang guys, ang downside lang, masaya naman siyang tingnan, kaso lang, ang downside is, mahaba yung working hours nila. Nasabihan ako na, minsan nag-18 hours sila, at minsan daw, I'm not sure if it's sa lahat ganito, minsan nagto-24 hours pa. Acute yun. Halos ganon ang shift. Parang hindi kaya, hindi as matagal na sa bedside nursing, parang hindi ko kaya yung mag more than 13 hours nga lang sa hospital So, yun yung kinaka-worry ko. Pero work-wise, kahit wala akong dialysis experience, mayroon naman akong CRRT experience, kaya medyo malakas yung loob ko. Yun lang yung shifting lang, yung hours of work, yung long hours of work lang ang pinag-worry ko na makakaya ko ba or what. Meron na ba rin naka-experience ng ganun from critical care or ICU, napunta kayo sa dialysis nursing? Ano bang mas favorable sa inyo? Ako yung nag-a-ask ng advices sa inyo kung kaya nyo lang akong bigyan ba ng insight bilang kapwa nurse din. Kasi medyo, may mga kaibigan naman ako pero lang medyo vogue yung mga information na nakukuha ko. So, I would really appreciate yung mga suggestion nyo na naiisip nyo. So, please comment down below. And, going back, i-picture out ko lang yung klase ng contract na meron ako ngayon dito sa lugar ko, dito sa facility. Hindi ako direct hire, hindi rin ako regular nurse. Isa akong staffing agency nurse. So, yun din ang isang naisip ko. If lilipat ako, hindi pa ako tapos sa contract ko, meron pa akong isang taon. At as we decided, i-share ko na lang din as a family. Sa family decision namin pamilya is sana, kasi medyo mataas ng cost of living dito, ang hirap mamuhay dito sa Amerika guys, okay? Gusto ko lang yun sa inyo ipilinaw na hindi lagi ito ay land of milk and honey. So, kailangan mo talaga magtrabaho, at sa cost of living ng lugar namin, napaka demand na mag-work ka pa ng more at mag-earn ka pa ng more para lang to sustain yung cost of living dito, yung rent, yung mga insurances, lahat, taxes. Kaya hindi na siya kakayanin ng sinasahod ko. Kahit mag-overtime ako ng mag-overtime, I have some responsibility din sa Philippines na kailangan kong tumulong sa parents ko. At yun yung napapaisip ko na if ever God will lead me and give me chance to have another facility na makakatulong pa sa income namin, I would gladly grab it. At kahit na syempre may buyout fee pa din naman yun, pero
binuwi ko din namin ng family ko with the help of my sister. Shout out sa ate ko sa UK, Ate Shoni. Love you, ate. Thank you for always guiding me for lahat-lahat. And sa kanyang husband, si Kuya Paul. Kuya, salamat sa pag-support sa akin parate at panonood ng vlog ko. So, yun guys. If ever na mag-buyout ako, I need higher salary. And sana meron ding sign-on bonus na masusuffice yung pangangailangan namin sa pagbayad sa agency at sa mga weeks na hindi pa ako sa sahod dahil makaka-start ko pa lang sa work. So, yun guys, isa pa yun sa mga dapat din nating pag-usapan sooner or later. Paano kapag bilang isang agency nurse, magba-buy out ka ng contract, ano ba yung mga grounds, ano ka ba. So, sa mga hindi agency nurse nga ako, pero yun guys, meron din maganda sanang naging transition yung agency namin from months of contract kami, may option na kami na matatapos yung kontrata namin sa hours of work namin. So, medyo na-hold back din ako dahil doon. But, yun guys. Pero ang pinaka main topic ng video na ito is, okay bang mag-transition sa ICU to dialysis nurse? So, salamat at please continue to like and subscribe and support our channel. And thank you for watching.